Okay, good guys, no? So mayroon tayong ginagawa ditong LG. Ito po ay inverter na 8.5 kg. Ayan. So ang problema nito guys, wala na sa lahat, no? Wala nang was, wala nang spin. Kasi nilagay natin siya sa was, ayan. Hindi siya umiikot guys, no? So ipopost natin, okay naman. Ang problema, pag ipa-power on mo siya, ay off, ayaw na. So kailangan mo pa siyang i-reset dito sa kanyang saksakan. Kailangan mo siyang bunutin. Ayan. Pag bubunutin natin siya, saka pa lang siya magre-reset dyan. Ayan, nakamatay. Sisaksak natin ulit. Ayan. Tapos ilagay natin, i-on natin. Ayan, nag-o-on naman siya. So ilagay natin sa spin. Ayan. Start natin. So ayan. Ang problema guys, wala na tayong maririnig na nagsusupply doon sa drain. Kasi dapat may tunog yan doon. Kapag in-spin natin, may marinig kang clicking sound doon sa ilalim. So wala na siya. So ibig sabihin, pag ganito ang problema, wala na siyang reaction sa lahat, no? Wala na rin sa wash, wala na sa spin. Ang naging problema nito ay yung kanyang control panel. Ito, no? So ayan, no? So pag ilagay mo siya sa spin, wala na siyang reaction, no? So wala rin siyang error guys na nilabas. Ayan, namatay. So nag-off siya, parang kusa siyang namatay. Ayan, no? Yan. So patay sindi siya. Yan, oh. So ibig sabihin guys, shorted sa ang board nito. So namatay siya bigla, oh. So wala na, hindi na siya ma-on. Yan. Ayan, nag-on siya ulit. Yan. So gumagana siya ulit. So kapag ganito guys ang problema, ayan, oh. Palitan niyo siya yung board. Ayan, namatay na naman, oh. So, palitan nyo siya ng board guys pag ganito. So, medyo mahal lang guys ang board nito. Ang isang set ng board nito ay nagkahalaga siya ng nasa 7 to 8,000 guys. Yung isang set nito. Isang set ng board, no? So, yan. So, namamatay siya guys. So, ibig sabihin shortage na yung kanyang board, no? Yan. Yan. So, yan nga guys. So, nung binuksan natin to, yan, oh. Yung parts na to, sunog na. So may problema. Ayan, oh. Sunog na yung parts na to. So dito sa board niya, check din natin to. Pero pagka yan ang may tama guys, usually halos dito tinatamaan din yan, no? So kapag ganito na medyo malaki na magastos nyo, lalo na kung mga 5 years above na yung washing machine nyo, mas maigi pa bumili na lang kayo ng bago, no? Kasi nga ito guys, mahal din to. Mahal din yung parts na yan. So kapag bumili kayo niyan, yung ibang parts diyan may tendency na hindi na rin magtagal, no? Kasi nga itong mga model na ito ay medyo matagal na. So medyo ano na to, medyo risky na pag gumastos ka pa ng malaki dito. Pag gumastos ka pa ng more than 5,000 dito, medyo ano na yan. Medyo risky na. So kailangan mo na siya magpalit ng washing kapag ganito, no? Kasi tulad yan, pag may mga tama na yan, ayan, oh. So ito guys, corroded na rin yung mga sakit niyan. So kapag natanggal mo yung sakit niyan, ito, kahit palitan mo pa yan, yung mga sakit naman ang may problema dyan, no? Kasi nga yung mga sakit niyan ay corroded na yan. So unless kung magpalit ka rin ng harness, no? So pag matagal na talaga, more than 5 years na, mas maganda ng palit ka na lang ng unit, no? Pag ganito ang problema ng inyong washing machine. So yun, no? Share ko lang ito guys sa inyo. Okay, thank you.